Pagdating sa overall looks, performance, and features, the Yamaha Sniper 155R is arguably the best in the underbone category. Kaya naman isa ito sa pinakasikat na motor ng Yamaha dito sa Pilipinas. Ngunit neto lang February 3, 2024, inirelease naman ng Honda ang kanilang panapat sa mga top underbone motorcycles dito sa bansa, the Honda Winner X 150. Kakayanin nga kaya nitong tapatan o higitan pa ang Yamaha Sniper 155R? Halina't talakayin natin yan. This is Red Moto, and in this video ay pagkukumparahin natin ang dalawang motor na to at aalamin kung alin ba sa dalawa ang mas aangat at mas karapat dapat na tawaging the best underbone. Sa looks, hindi naman nagkakalayo ng forma at tindig ang dalawang motor na to. You can see the difference sa kanilang decals at design ng fairings, pero parehas na mukhang aggressive and sporty na pang racetrack ang datingan. Halos magkasing laki rin sila kung titignan, and magkasing taas ang upuan with a seat height of 755mm. Pagdating naman sa durability and reliability, wala tayong dapat alalahanin dahil gawang Honda ang Winner X at Yamaha naman ang Sniper, kaya siguradong parehas na matibay at high quality. Hindi ka rin mahirapan sa pyesa dito, lalo na kay Sniper na matagal nang namamayagpag dito sa Pilipinas. Sa engine specs and performance, si Honda Winner X ay mayroong 149cc, 4-stroke, 4 valves, dual overhead cams, liquid-cooled engine with a max power of 15.4 HP at 9,000 RPM and a max torque of 13.5 Nm at 7,000 RPM. Habang sa kabilang banda naman, si Sniper ay binubuo ng 155cc, 4-stroke, 4-valve single overhead cam, and a liquid-cooled engine na may maximum power na 17.7 HP at 9,500 RPM and a max torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. Kahit na naka-dual overhead cams itong si Honda Winner X, superior pa rin si Sniper 155R pagdating sa speed and power. At isa sa dahilan niyan ay ang VVA technology ni Yamaha na automatically nag-a-activate once na ma-reach ang high RPM, which provides extra power para kay Sniper habang napapanatili pa rin ang fuel efficiency. Hindi rin nagkakalayo ang kanilang bigat, kaya naman lamang pa rin si Sniper kung i-consider ang power to weight ratio. Pagdating naman sa fuel efficiency, parehas silang fuel injected, kaya siguradong parehas tipid sa gasolina. Mas matipid nga lang ng bahagya itong si Winner X 150 with a fuel consumption na 52.3 km per liter. Base yan sa World Motorcycle Test Cycle Method, kumpara kay Sniper 155R na merong fuel consumption na naglalaro around 45 km per liter. Syempre, it may still vary, depende sa throttle hobby ng rider, pero it looks reasonable naman, no? Dahil sa mas malakas na maximum power output ni Sniper 155R. Pero kahit pa paano, bawi naman sa fuel capacity atong si Sniper na mayroong 5.4 liters na fuel tank compared sa 4.5 liters ni Honda Winner X 150. And if you do the math, kahit na mas matipid kumonsumo si Winner X, mas tatagal pa rin maubos ang isang full tank ng Sniper 155R. Pero if you prefer na makatipid financially, syempre the more fuel efficient, the better. Sa features, kilala natin si Sniper bilang underbone na tad-tad ng modern features, no? Pero mga bro, hindi basta-basta itong pambato ng Honda. Pareha silang naka-fully digital panel, all LED lights, may assistant sleeper clutch, USB charging port, keyless system at dual disc brake. Pero si Honda Winner X 150 ay mayroong ABS premium at racing version, or sa madaling salita, merong anti-lock braking system na nagpe-prevent sa pag-lock ng gulong during sudden brakes para mapababa ang chances ng aksidente. Isang napakagandang feature na bibihira sa isang underbone. Bukod pa ron, meron din itong bank angle sensor na katulad ng sa naunang Honda Supra GTR 150 na kung saan automatically mamamatay ang engine kapag na-detect ng sensor na nag-exceed sa certain bank angle ang motor mo, or sa mas madaling salita, kusang mamamatay ang engine in case na matumba or masemplang ang motor, which prevents further damage sa motor pati na rin sa rider. Yung mga ganitong klase ng features ang talagang magbibigay ng edge kay Winner X 150 compared sa mga top underbone motorcycles ngayon. Ngayon, while considering those things, balikan natin yung tanong na alin nga ba ang masaangat sa dalawang bigating underbone na to? Well, if you prefer speed and power, Sniper 155R is the better choice between the two. There's a 2.3 horsepower and 0.9 Nm difference, kaya masasabi kong mas malakas si Sniper 155R kaysa kay Winner X 150. Panalo ka naman sa Sniper pagdating sa looks at advanced features na tulad ng mga nabanggit natin kanina, no? And take note, matagal lang subok si Sniper at marami nang napatunayan.
Pero kung trip mo naman na mas advanced ang features ng motor mo with more than enough power and better fuel efficiency, Honda Winner X150 ang para sa'yo. Ibang level naman kasi yung mga features na kayang i-offer ng Honda Winner X150. Sa ABS pa lang, panalong-panalo ka na dahil bihirang magkaroon ng ganitong safety features sa isang underbone. At kadalasan hindi biro ang presyo kapag ABS version, no, dahil kung titignan natin yung sa PCX, almost 20,000 pesos ang difference ng CBS at ABS version. Kaya kudos kay Honda dahil nagawa nilang maglagay ng ganitong feature while napapanatili pa rin affordable ang price ng Winner X. In fact, ang ABS premium version ng Honda Winner X150 ay may same SRP sa Yamaha Sniper 155R version na nagkakahalaga ng 129,900 pesos. Talagang kahit sino mahihirapan pumili between these two. Pero kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang mas trip mo? The legendary Yamaha Sniper 155R ba? Or the all-new Honda Winner X150? Comment your thoughts below and syempre babasahin natin lahat yan. And if you like this video, please hit the like button and syempre wag kakalimutang mag-subscribe. Muli, this is Red Moto. Thank you all for watching mga bro. Bye bye!